Ilang araw ng usap-usapan online kung paano tila nalusaw umano ang mata ng bagyong Uwan nang tumama sa Sierra Madre. Sabi ng mga eksperto, landfall ang nagpapahina sa isang bagyo pero may epekto pa rin ang mga bundok. Sabi naman ng isang grupo, makakatulong yan kontra baha kung hindi kalbo. Ang estado ng mga gubat ng Sierra Madre sa pagtutok ni Chino Gaston. Hindi na iwasan ang pananalasa ng bagyong Uwan sa North Luzon. Pero paniwala ng marami, mas marami pa ang nawalang buhay, bahay at kabuhayan kung wala ang mga kabundukan sa Luzon, partikular ang bulubundukin ng Sierra Madre. Iingatan ko kayo hanggang dulo, basta iingatan nyo din ako. May mga nag-post pa sa social media na tila ba diwata ang Sierra Madre. Mga nagpunto pang tila nalusaw ang mata ng bagyong Uwan nang tumama sa Sierra Madre batay sa satellite image nito. Pero pinahihina nga ba talaga ng mga bundok ang isang bagyo? Medyo tama raw ang pananaw na yan ayon sa Pag-asa. Pero ang nagpapahina talaga anila ng bagyo ay ang pagtama nito sa kalupaan o landfall. Regarding naman dun sa structure ng bagyo, kung saan napapansin nga po ng iba, no, buong buo yung mata niya dito sa may Philippine Sea. Pero pagtama dito sa kalupaan ng Sierra Madre, nabasag yung kanyang sirkulasyon. Definitely, may effect din po yung matataas na mga lugar, yung mga mountainous areas ng Sierra Madre, ng Caraballo and Cordillera Mountain regions. Dito po sa structure o itsura ng isang bagyo. Kaya madalas hindi na natin nakikita yung ikot o yung sentro o mata ng bagyo kapag tumama na ito sa kalupaan. Sa ginawang simulation ng mga atmospheric scientists ng UP, may bundok man o wala ang Luzon, halos pareho lang ang paghina ng bagyo kapag nakarating na sa lupa. Ayon sa kanya, lumalakas kasi talaga ang bagyo sa dagat dahil sa nag-e-evaporate na tubig. We simulated 40 plus na bagyo na dumaan sa Luzon. So ginawa namin is doon sa isang simulation, nandyan si Sierra Madre. Another simulation, natin namin si Sierra Madre. So ang tanong ngayon ay kung malakas yung effect ni Sierra Madre, so ibig sabihin, doon sa flattened, hindi gaano hihina yung bagyo. Doon sa nandiyan si Sierra Madre, hihina yung bagyo. And it turns out na medyo same lang yung paghina ng bagyo. Hindi man ganoon kalaki ang epekto sa mismong pagpapahina ng bagyo, malaking tulong naman ito sa pagsalo ng ulang ibinubuhos ng bagyo kung hindi pa kalbo ang mga gubat nito. Ay sa Save Sierra Madre Network Alliance, kung sira na ang mga gubat, mas malaki ang tsansa ng pagguho ng lupa at tuloy-tuloy nadadaloy ang ulang magpapabaha sa kapatagan. At bagaman nakakatuwaan nila ang mga meme at content na nagdidiin sa papel ng Sierra Madre, sana anila hindi lang sa social media ang mga hakbang para protektahan ang Sierra Madre. Kalat-kalat yung iba't ibang mga quarrying companies, nickel companies, mga mining companies. Actually, doon sa Nueva Vizcaya nga ay merong nakakuha ang permit ng isang mining corporation. The same way ay yung ongoing na pagtatayo ngayon ng Kaliwa Dam na talagang malawakan na tinututulan ito ng mga partners namin, mga katutubo. Gusto namin sa organization na mag-translate yung creativity sa social media into warm bodies na naglalobby sa DNR, nagko-community organizing, nagsasama-sama para mag-tree planting. Mas tingin ko yun yung challenge doon sa marami mga netizens. Sa datos ng GMA News Research, patuloy na lumiliit ang kagubatan ng Sierra Madre na napapaloob sa 10 lalawigan ng Luzon. Ang mahigit 1,800,000 ektarya nitong gubat noong 2003 nabawasan na ng mahigit 130,000 ektarya batay sa survey noong 2020. Kung magpapatuloy ang ganitong bilis na pagkalbo, posible umanong mga lahati ang kagubatan sa Sierra Madre sa taong 2031. At sa 2075, tinatayang 1/4 o 25% na ng kagubatan ang matatapyas. Sa taong 2030, tinatayang kasing lawak ng Metro Manila ang makakalbong kagubatan. Nangunguna sa pinakamalaking porsyento ng nabawas na gubat ang mga lalawigan ng Rizal, Nueva Ecija at Cagayan. Sinisika pa naming makuna ng bahayag ang DENR. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston, nakatutok, 24 oras.